nagbenta nga sa akin ng Korean garlic bread. Pero para hindi naman maumay yung ibang customer, syempre nilagyan ko siya ng ibang twist. So naglagay ako ng basil. Before, ginagawa ko pa siyang pesto. Naglalagay ako ng nuts, olive oil. Pero parang mas nakakaumay siya. Kaya basil na lang inilagay ko para saktong-sakto lang. Meron ako ditong 1 cup ng cream cheese. Ikikream ko lang yan hanggang maging soft. And then, titimplahan natin to. Yung timpla, depende sa brand ng cream cheese. So, pwede nyong i-adjust yon. Dito, maglalagay ako ng 2 tablespoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and then, para mas ma-enhance yung lasa ng cream cheese, mag-a-add ako dyan ng konting lemon lang, 1 teaspoon to 2 teaspoon or 1 tablespoon to 2 tablespoon, depende dun sa tang ng ginagamit yung cream cheese. Hindi na ako maglalagay dito ng iba pang extra, yung paglalagay ng cream, ng kung ano-ano pa, extender na yun. Usually talaga, cream cheese lang yun. Pero pwede kayong maglagay kung gusto nyong mas dumami siya. Kaya lang, pag naglagay kayo ng cream, expect na mas malambot yung filling natin. So, pagka-mix niyan, tinatransfer ko na yan dito sa piping bag para ready na siya mamaya. Para dun sa dip natin, gagamit ako dito ng 1 cup ng butter. Butter cream prime lang to ng High Caps Marketing Corporation, meaning butter blend siya or butter compound. Ganun. Nilagay ko yan sa saucepan and then i-melt natin siya. Habang nagme-melt yan, maglalagay ako ng 6 to 7 cloves ng garlic. Depende kung gaano ka-intense yung garlic flavor na gusto nyo. Pwede ang powder, kaya lang iba talaga yung lasa ng fresh. Gamit yung immersion blender, mimix lang natin yan hanggang sa madurog na yung garlic. And then maglalagay tayo ng pampalasa. 2 tablespoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, unsalted butter yung ginamit ko dito, 1/2 cup ng full cream milk, pwede rin na evap, and then add tayo ng basil leaves, damihan nyo, and isang stalk ng leeks. Mimix natin yan hanggang sa maging kulay healthy na siya. And then, mag-a-add tayo ng isang pirasong large na itlog. Yung itlog ay para kumapit talaga yung dip natin dun sa tinapay. So, after nyan, tikman nyo kung sakto sa inyo yung panlasa. Pag hindi, adjust nyo. Meron ako ditong ready-made na bun. Hindi na ako gumawa from scratch kasi ang best para gamitin sa mga ganito sa Korean garlic bread ay 1 day old na bread. Hindi pwede yung kabibake mo pa lang, freshly baked pa lang yung buns. So, gagamitin mo na kagad, masyado yung malambot, hindi mo yun matutusta. And kapag nilagyan mo yun ng filling, hindi siya bubuka masyado. Pwede kayong gumamit ng brioche na dough or sweet type dough para dito. Depende na sa inyo. Yung timbang nitong ginagawa kong bun is 50 grams lang. Usually, yung mga Korean garlic bun is 80 to 100 grams each. Minsan may 120 pa. So, malalaki talaga siya. Pero ako kasi gusto ko yung medyo sakto lang yung size. Ay ako masyadong malalaki. Hindi rin naman nauubos. Pero depende pa rin naman yan sa inyo. Kung anong gusto nyong size, so yun yung timbang na gamitin nyo. Pero again, marami na tayong recipe online. Pwede nyong gamitin yun. Pagka brioche, mas mahal. Kapag sweet type dough, mas less yung cost. So, ayan, nilagyan ko yan ng filling and then ididip na natin siya dito sa ating ginawang dip. Dapat yung dip nyo ay papasok hanggang doon sa loob. Para nandun din yung lasa. So, dip lang natin yan. Yung dip natin, pang mga nasa 20 plus yan, madidip yan. Pero yung filling natin, umabot lang siya sa 8 pieces. Nilagyan ko yan ng parmesan cheese kasi bagay siya dun sa basil. And then, pinasok ko na yan sa oven. Preheated oven, 160 degrees Celsius for 15 to 18 minutes. Pagkaahon sa oven, ayun na, kainin nyo na, enjoy. So, ayun lang mga kalutong tinapay. Bye-bye!